Yo, kamusta kayo mga kapatid? I'm Lancelin and this is a review of Mongil Star Dive again for playing for about 2 weeks, no? Actually, hindi ako naglalaro araw-araw but ay consistent naman ako naglalaro. Pero hindi lang araw-araw. And hindi ko pa ito natatapos. Okay? Because of the story. Okay, so mini update. I got Mina, the newest banner unit. Ayan. Nakuha ko din si Esther. Okay. So, here's my current team. Si Mina, si Flair. Kung naalala nyo, siya yung nakuha kong first 5-star random na unit. So, favorite ko siya. So, ayan. Fire. And dito naman, si Esther, nakuha ko. And then, Jiwon, nakuha ko siya dun sa banner. Okay, and then si Flair. Okay, so mag-start na tayo. Wag na nating patagalin pa, no? Sinabi ko, hindi ko pa to nabubuksan because of the story and why. Okay, so first of all, napakaganda ng story, chapter 1, alright? So funny, di ba? Nakikita nyo, tawa ko ng tawa sa first video natin. And then so suddenly, no, parang second half siguro, mga half ng chapter 2 to chapter 3, something like that. Bigla siyang naging sobrang seryoso. Ito hindi ko na nga alam kung nasa na ako eh. Chapter ano na ba to? Hindi ko alam eh. Siguro second half ng chapter 2 or chapter 3. Basta yun na si Penny na. Ito din, sobrang funny niya in the first place. Nung lumabas si Penny, tapos saglit lang, very saglit lang, tapos biglang save the world na ulit. So that's very annoying, no? Para siyang it starts with a bang, you know? And then suddenly save the world, no? Tapos biglang ano naman, parang biglang nawala yung pagiging unique ng Stardive. Okay, so Mongil Stardive, if you're listening, make this Konosuba story na lang. Okay, Konosuba like story. Alam nyo ba yung Konosuba? It's still a good anime, but di ba? It's still funny, pero at the same time nagpa-progress pa rin yung story, no? And the pacing, decent pacing, okay naman siya, di ba? So that's good. And actually, no, one of good things sa story na naiinis ako na inalis nila is the humor. Okay? Hindi cringe yung humor nila and matatawa ka talaga. Okay? Pero yun nga, pagdating ng chapter 3, parang go here, tapusin mo to. Go here, parang investigation. Parang ganon. But next thing na we will criticize is the grind. So every day yung dailies, okay naman siya, mabilis lang. Pwede ka mag-sweep. So currently binibuild ko si ito. Ayan. Lahat binibuild ko, walang pakialam. So ayan, hindi pa ako nagpa-progress much. Diba? Malayo pa. But what I do is do that for random things. Yan. Actually, 'di ba? Kumare sa stage 2 makukuha mo pa rin siya. Stage 3 makukuha mo pa rin siya. Stage 4. And napansin ko, sana hindi siya kagaya dito sa ibang na gacha siya. Hindi siya fixed na kumare 10 violet, 20 na blue. Ay hindi, 10 violet, 20 na blue, 30 na green. Hindi siya ganoon. Random siya. Nakakainis. So para saan pa, diba? Na nagtataas ka ng stage. Yun lang yung tinawa. I-auto-clear natin to. For testing, dito tayo sa 1. Okay. You see. 45. Meron bang green? Diba? May green. 45. Isa pa. 44. The same key na nawala pero iba yung amount. Dito. Isa pa.
Actually, so dito sa 3, gamitin natin yung sige, yun yung may ibang stage. Kumari sa stage 3 na. 3 tapos 13. Nasaan yung bahil? 3 at 13 ha. 3, 13. Isa pa. Wow. Promise, nagkataon lang yun. But I think you get the point. No? Nakakainis lang na hindi siya fixed. May keeper ba tayo? Wala na akong susi eh. Diba? Yun lang, nakakainis lang yun, yung ganung part. And yes, the RNG dito sa game na to, it's too much, it's too much. So basically, meron silang tinatawag na link chains. Ayan, tapos you capture monsters. Gamitin mo yan dyan, di ba? Okay. Para silang echoes, pero may mga ganito things. Nakakatuwa kasi para ka talagang nagko-collect ng Pokemon. Kumbaga sa MUA, they have yung data, save data, parang ganun sa... Nakakainis lang to. Wala bang collect all to? Kaya hindi ko to kinukuha lahat eh. It's just annoying. Anyway, nagsasayang tayo ng oras para dyan. Kung isa-isayin natin yan tonight. Okay. Ito pala. Okay, so meron pala. Charot. Okay, so meron pala. Chart. Binabawi ko na. Pero ayun, yun yung purpose niya, di ba? But, yung nakakainis dito, what I notice is dito, sa Conquest. Okay? So, may mga key monsters dito, di ba? So, ito, clearly, support, no? Tapos ito, di ba? Pang Earth na DPS. Now, even if you clear the highest para makuha yung mga yan, guys, it's random. How did I know? How did I know? You see, ito lang yung mga natapos ko, yung 1. Diba? But I cleared this. Wala 1. Tapos tinapos ko lang tong 2. Just for the sake of it. And kung makakakuha ka ng ganito, ng monster, random yung stat. Tapos so annoying lang na may mga silang tinatawag na wari yan, wind damage, fire damage. Okay, di ba? Tapos ngayon may resist. Tapos yun yung dito. Okay sana, diba? Merong salmon eh. No, pero paano kapag wala yan? Okay, so if you combine, diba? Just, lang. Combine tayo ng para kay Ophelia. So I want a crit rate. Okay, so if we're going to use this salmon, itatago natin tong dalawa. Diba? So gagamit ka ng 10 salmon. And I don't want to use that. Okay? I don't want to use that. 10 salmon. And paano ito makukuha? By using this currency sa Rift. Sa Dimensional Rift. Okay, so bakit hindi ko pa to nirarush? Wala akong pakialam. Hindi ako nag-grind. Bukod sa naglalaro ako ng NTE. So gagawan din natin yun ng review. What I notice, going back sa mga bosses, meron silang tinatawag na break. Okay. So, ito, nakikita nyo yan, Ice Week. So, bakit yung 1 lang? Kasi yun lang yung kaya kong i-survive nang hindi namamatay. Level 30 plus level 40 yung gamit ko. And then, meron silang kapag hindi mo nabasag yung shield, wala. Diba? Ang gagamitin ko dito, ice. Wala akong ice sa team. Diba? Nakita nyo naman yung team ko. It's a wind and fire. So, dito ginamit ko yung S13 and
na-clear ko yung level 2 pero parang alanganin pa. Diba? Kailangan maganda yung concept. But it's just sad na medyo nag-Genshinified siya. Diba? Because of what? The things na i-break mo yung shield, paano kapag wala kang ganong hero, character, ng element na right para sa recommended element. So hindi mo mababasag yung shield niya. And sobrang tagal mong magbasag ng shield. So that's the problem here, and feeling ko ganun din ang mangyayari dito sa endgame. And as far as I can see sa mga nakarating ng Dimensional Rift, yun yung mga common na nangyayari. So ngayon, punta tayo sa monetization kasi sinabi natin na medyo predatory yun. Pero so far hindi ko pa siya na-feel bukod sa Ice Element kasi kukunin ko pa si Ophelia pero hindi pa ako sure kung kailangan ko ba siya o kailangan ko ng Earth damage dealer. Kasi ito yung mga kailangan nyo dito isipin mga kapatid, di ba? It's either pipili ka ng Ice DPS o ng Earth na DPS, okay? So, DPS ba to? Wind? Kasi meron na ako. Or Lightning. But I don't want Penny. Okay? So far, si Ophelia gusto ko. And nakuha ko naman tong dalawang limited unit so far. Kita nyo naman. But, what about this? Diba? What about this? So, mag-start tayo dito sa Battle Pass. Sa November Battle Pass. Ito ba yun? Yung special subscription? Okay. Hindi. Yung Battle Pass, ito pala. Sorry. Is it F4? No. F1. This. It is a Netmarble special. Okay. So, wow. Grabe naman, Lance Nin. Naka-level 40 ka na. Okay. So, ngayon, unlock premium class. So, meron dalawa. May isang 480, may isang 1,000, tapos makukuha mo yung Battle Pass na Mina. Tapos makukuha mo may 3 kang pools, ganyan. And now you can see this. Starry Sea Tribute and then Starry Sea Gift. So, kung hindi ka nagbabasa, kala mo selector yan, but it's not. Sa business class, no, kung business class ka lang, it's random. So, may rates. Hindi ka Bro, di ba usually kapag bibili ka ng Battle Pass, pumunta ka na sa WUA. Like for what? 600 pesos bibili ka. Makakapili ka na ng weapon. Okay. And dito, ito yung pipili ka. Ito random. Kailangan mo pang gumastos ng 1K para doon. It's sad. It's sad. So why do we have to do this? No? Pero that's wala Netmarble eh. So nakakatakot lang kasi gusto kong mag-invest ng time dito. I want to make this game in my rotations, daily rotations, but wala eh. Nakakalungkot. Okay, nakakalungkot. So, ngayon dito tayo sa subscription. So meron kang 420 a month. No, automatic yan. Yun yung nakakatakot. So beware. No, automatic na gaano yan. Okay. Tapos may subscription siya. Okay. Okay. Tapos eto yan, di ba? Tapos may isa pa. For 240. Pero ito, wala naman tong benefits kagaya na itong special subscription. Kasi ito may auto-capture monsterlings. Diba? And ignore monsterling bag capacity. No? Kung gagamitin mo to, mag-grind at mag-grind ka talaga. Tapos, sobrang bilis mag-dailies. Diba? Tapos, meron ka pang subscription shop. And gagamitin mo para sa what? Sa pools. Ganun ba din? Diba? Okay. Nakaka-sad, no? Ang dami nilang meron ka pang ganito.
Spax. Nakakainis din tong red dot, no? Nakakaano yan eh. Like, ano bang hindi ko napipindot dito? No? I-highlight talaga nila na kailangan mong bumili. No? Tinitira nila yung ano mo. Yung pagiging OCD mo, no? So ito, ayan, diba? Tapos, ito talaga yung importante if you really want to maximize eh. Kaso nakukuha mo lang 5. Hindi ko pa nga alam kung pang ilanan lang yan, diba? Okay. So, sa gacha rates, diba? So far, okay naman. Ako, kasi nakukuha ko lahat ng karakter. Pero paano kapag hindi na? Okay. So, nakikita nyo, yan lang yung meron ako ngayon. Pero may free lang yan. Tapos, iniipon ko lang to. Okay. But, the hard PT, diba? Although, maganda dito, yung PT ay nagke-carry over sa next banner. 'Di ba? Arknights Enfield, 'di ba? Now, what's the sad thing about dito? Okay, so imagine natin dito makakakuha ka ng tiglilima to eh, so 25. Tapos 10, 10, 10, 10. So 75 a day na gems. Tapos yung pampul niya is Genshin. Sa pagkakalam ko Genshin price to 1,600. Just let me check. Double check. Nasaan na yun? Ayan, 160. Tapos 1,600 for a 10 pull. So that's Genshin. Diba? Why give us 75 daily? That's so low. Feeling ko nga ngayon lang to eh. Sa mga ibang games kasi. Sa una talagang nakukuha ko yung karakter. Pero kapag nagtagal ako sa game, laging sunod-sunod na talo ko sa 50-50. And mind you, ilang beses na ako natalo sa 50-50 sa WUWA. Actually, ever since kay Augusta Banner, Augusta, Yuno, kanino pa ba ako nagsamon? Actually, nagsamon din sa ibang banner kaso natalo ko. So, ayoko na, diba? Kay Chisa, si Linay, natalo ko kay Linay. Natalo ko kay Mornier na banner. Tapos, nagsamon ako kay Hiyuki. Tinipid ko na lang. Diba? Ang hirap kasi hindi pala. Nasalo ako kay Morning na banner tapos kay Amiat. Tapos nung nagsamon ako kay Hiyuki, natalo ako sa 50-50. Tapos nakuha ko si Hiyuki. Diba? O like, sunod-sunod na yung pagkakatalo ko. Pero that's what? A good rate pa. Pero dito you get 75. Diba? And ito pa yung malala, di ba? Ngayon, yung reason bakit hindi ko to ina-unlock. Kasi feeling ko talaga, bukod sa nagte-tailor made yan para sa mga dalawang to. Paano kapag wala ka niyan? Di ba? Wala na. And so far, yung game right now is maglalagin ako, tatapusin ko to, tatapusin ko yan. Which is by the way, di ba? Kung hindi mo ginagawa, then what are you doing? Kasi 75, babawasan mo na lang. Pero mabilis lang naman yan, oh. Nakaka-20 na ako. Tapos ito na lang. Diba? Mabilis lang din naman because of good team. Oh, look at that. Lumebel pa tayo. Diba? Okay, so bottom line, this game, sobrang daming RNG. Hindi ko alam kung na-elaborate ko ba enough dun sa mga monsterlings. Yun talaga yung pinaka-problem ko dito. Yung may mga stab stats pa. Tapos di mo alam kung guaranteed ba na magdadrop yung monsterling na need mo. Kasi may mga special effects yan. Kagaya ng mga yan. Diba? Ito. Diba? So yan, diba? As you can see. So yan talaga yung pinaka-grind fest dito ng game na to. And nakakalungkot kasi kung may day ka na gagawin, tapos wala yung useless yung monsters, parang wala lang din. Diba? Kumbaga tinake nilang ecosystem ng WUWA and then made it worse. No, it's that bad. Okay, so I hope ayusin to ng Netmarble. It's a good game. No? So fix the story. No? Gusto ko after na ito,
Konosuba style pa na sa next patch, okay? And then, sobrang daming problems talaga or caveats para dito. Or at least man lang gawin tong farmable kahit pa paano. Yung salmon. Okay. Dito, sa Conquest, di ba? Mag-drop ng ganyan. Nada-drop ba yan? Kasi di ko alam eh. O ayan, tungkol sa void fragment na gagamitin mo dito. Yan, bibili ka niyan, tapos o ayan. For sure ito makukuha mo dyan. No? Umasa ka pa. Diba? Kaya, yun lang. Gusto ko lang talaga magtipid ng time. Kaya hindi ko siya ginag-grind that much. Ito, pwede mo pa na siyang bilhin. Kaso, per account, 5 lang. No, hindi pa, nagre-reset naman. Kailan kailangan mo? 10. No? Isa per stats. O, 3 na bibili mo. So, that's 15. 3 stats. Iba-iba pa ng price, diba? Ayun lang. Ito, 1 day na lang. Sayang pala to. I-grind ko na nga. Yun yung ano yun. No? So, ito pa. Okay, so there's a lot to change here. Sa game, lalo na gusto ko magtipid ng oras. Ayoko nung kagaya nung sa Arknights Endfield na they want to take a lot of my time, but you know, actually the game is 7 out of 10 with a good story sa umpisa. Tapos right now it's 2 out of 10 for me. Okay, so ano masasabi niyo mga kapatid, no? Try nyo din game. I don't recommend to spend. I don't recommend na mag-dwell rin ng sobrang lalim na oras, no? Just play it casually like I do muna. Diba? Tapos kung hindi nyo nagustuhan, drop it. Kung hindi sila nag-improve, next patch, drop it. No? Parang Arknights. Diba? I'm still looking at you, Arknights. Ito lang muna sa akin para sa mga kapatid. Sa susunod ulit. God bless.